So yun mga kababayan, mga kabarangay, magmula po doon sa bahay ng kanyang nanay. Salamat, after namin siyang mapaliguan, eto, napapalakad na natin. Time check po, alas 5 na po ng hapon bago kami dumating dito. Ayun, ganda pala ni Angela no? Angela, gusto mong isama natin yung mama mo sa pagamutan? Ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Andito na po tayo sa bahay pagamutan. Malalaman natin kung anong magiging desisyon ni tatay, kung ano ang plano ni tatay about sa kanyang anak. Pagkatatandaan mo po yung instruction ng doktor, kung ano yung sinabi nila, susundin natin. Once na na-mistake tayo, nagkakaroon ng problema. Madaling-madali ako. Mali pala yung time sa sasakyan natin dahil walang saysay po. Yung mga puyat, pagod, gastos, parang walang epekto yung gamot, parang walang nangyayari. Yon yung mga case na napapabayaan nila. So yon mga kababayan, mga kabarangay, ito na po yung ending po, yung final na nangyari. Pagpa-check up natin kay Angelica. Maya-maya lang makakausap natin si tatay at siya rin mismo ang magpapaliwanag sa atin lahat dahil kami po ay nag-a-assist lang. Pero syempre mga kababayan, kahapon umalis kami sa Pangasinan tanghali. And then maghapon magdamag kami dito. And then ngayon, time check po is 11:30. So, ganun kahirap mga kababayan. Kasi sa dami ng pasyente, medyo mahaba-haba yung pila natin. Pero thanks to God, nabigyan ng gamot. At nawa na magtuloy-tuloy para sa ikabubuti ng ating pasyente. Tay, good morning. Tay, kumusta yung kumusta yung paghihintay mo? Okay naman po, kahit matagal, mahirap. At Opo. least kahit papano na-check up nila yung bata. Mm-mm. Tapos ang sabi po nila sa akin doon sa loob nung gusto ko po sana siyang i-admit. Oo. Ang sabi po ng doktor sa akin, hindi po natin basta-basta ino-offer yung ganung pag-admit agad-agad, sabing ganun sa akin. Mm-mm. Sabi ko, Dok, bakit po? Kasi based on sa testimony mo, doon sa behavior ng bata, sabi po ng doktor sa akin, yung ganyang pong kaso, hindi na po yung gagaling totaling as in gagaling, sabing ganon. May time din po kasi na pag sinumpong ulit yan, babalik ulit din kayo dito. Kayo lang din po ang mapapagod na mapapagod. Ang mangyayari lang po dyan, mabibigyan natin siya ng gamot, pampakalma. Yun lang ang maaalis natin sa behavior ng bata, yung pagiging pagwawild niya, yung panggugulo niya, yung pambabato niya. Bibigyan natin siya ng reseta na para pampakalma sa isip, sa behaving na sabing ganun. Kaya hindi na natin siya pwedeng i-admit kasi kawawa lang po yung bata pag naihalo natin sa mas malala pang sitwasyon ng kumpara sa kanya, sabi po sa akin ng doktor. So, ibig sabihin, hindi pa siya malala masyado? Hindi pa daw naman po. Kaso nga lang yung ano niya, wala na po talaga siyang yung totaling mapipix na gagaling. May posibilidad daw po kasi na yung ganyan mga kaso, babalik at babalik din daw po yan. Parang sabing sa madaling salita po, susumpong-sumpong. Mm-mm. Tapos sabi po sa akin ng doktor, gaya po niya, pinanggagalingan nyo pa po, malayo. Paano pa po pagka limbawang naubos na yung gamot, babalik ulit kayo sa amin. Kaya sabi ng doktor, re-resitahan ko na lang po kayo. Na in case na maubos yung gamot, pakita na nyo lang yung reseta, pwede kayo bumili sa mga ibang bilihan ng gamot, sabi po sa akin. Sige po, Dok, sabi ko po sa kanila. Yun lang pong sinabi sa akin. Nakausap ba siya ng doktor? Hindi po siya sumasagot. Hindi siya sumasagot talaga. Kinakausap lang po siya pero wala siyang response na anumang sounds. Tango, iling lang po siya. So, yun lang po, binigyan po ako ng reseta. Pati gamot po. Tapos ang sabi sa akin, sa follow-up check-up daw po, babalik po kami ng March 4. Okay. Itong taon na din po na to. This coming March. Opo. Sige, ganito tay. Alam ko, puyat, pagod ka. Ganon din tong ating team.
maganda kain muna tayo bago tayo mag-usap sa lahat. Ano? Paano siya? Kakain din siya. Niyayaya ko po, ayaw po niya. Tinapay lang po ang kinain niya. So dyan lang muna siya. Opo, kasi gusto niya rin siguro matulog. Di rin daw po yata gano'n nakatulog kagabi. Talagang ganun po talaga. At least tayo, nakita mo rin kung paano yung trabaho namin. Mahirap po Ganun talaga. po talaga. No? Pero yung sinabi ko tayo, hanggat tayo lumalaban, hanggat tayo hindi sumusuko, walang imposible para kay God. Di ba? Opo. Tao lang din yung mga yan. Kumukonsulta lang tayo sa kanila, pero ang totoong pagkakatiwalaan natin si God. Di ba? Okay, so sige, kain muna tayo at mag-uusap tayo ulit pagkatapos kumain. Alam ko nagugutom ka na. Okay? Tara, kain muna tayo mga kababayan, mga kabarangay, at marami pa kaming pag-uusapan. Especially, sige tayo, pasok ka doon. Especially po sa nanay nung bata. Kasi nung kinuha namin itong bata na to sa kanyang nanay, ay talagang nagwawala. At ang sabi pa ni tatay, na problema siya, na pag nandoon sa kanyang bahay, ay magkapit barangay lang sila, baka lulusobin ng nanay, baka kukunin ulit. Kaya nga po nagpumilit si tatay or humingi ng nag-ask ng help sa amin para makuha yung bata dahil hindi niya talaga kayang kunin na siya lang. Pero maya-maya lang, malalaman natin kung anong magiging desisyon ni tatay, kung ano ang plano ni tatay about sa kanyang anak. Dahil si tatay pa rin ang magde-decide kung ano ang desisyon ni tatay, yun po ang masusunod. Ano nga kaya ang mangyayari mga kababayan? Samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng video ito. Maraming salamat. Pagkatapos po ng kain na ito, tutulak na naman kami papuntang Pangasinan. Sige po. Tara. Kain na. Ito. May umaga na parang wala ng pag-asa, at gabi na di mo alam kung saan kakapit, ngunit may tinig na marinig. Sila po, binigyan ko po siya ng isang pirasong tinapay, kinain din naman po niya. Pero nung bibigyan ko na po siya ng pangalawa, busog na po siya, ayaw na daw po niya kumain. Yung pinipilit po namin siya, ayaw na talaga kumain dahil busog na raw po siya. Tapos ano nga po pala, nabigyan ko rin po siya ng ubas, nakakain po rin siya ng ilang piraso. Tapos anong bandang uli, ayaw na rin po siguro, nabusog na rin po. Yun lang po lamang kinain po niya. Sa'yo ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie, handang sumalot ng mga luwang di mo na kayang itago. Si Daddy Frankie, kasama mo tutulong, kaagapay mo. May mga sugat na di nakikita, mga bakas at langit ng kahapong nagdaan. Ngunit may Diyos, may liwanag na darating. Kahit gaano Pagkatapos mong kumain, mag-usap tayo ng maayos tungkol dyan. Bilang, kain lang tayo. Pasensya ka na. Opo. Ganito talaga, pagod. naaabot sa'yo, di ka nag-iisa, may karamay ka, Daddy Frankie. So yun mga kababayan, mga kabarangay, tapos na po tayo nag-lunch. Diretso na po tayo ng Pangasinan. Pero may mga resita pa binigay sa atin. Medyo mahirap mamili ng gamot sa Pangasinan. Medyo kulang-kulang, kaya bago kami tumulak, Kuya Rizky, Mercury muna tayo, ha? Para sigurado na kumpleto ang gamot. Tara mga kababayan, let's go. Tay! Bago tayo dumiretso Pangasinan, bili muna tayo ng gamot, yung resita, bigay mo sa akin para kumpleto lahat, na. Medyo puyat pagod mga kababayan, kaya pagpasensyahan nyo po kami. Ayan. Ito mga kababayan, dami pong resita na kailangan bilhin.
Para hanggang March, no? Yung gamot na to mga kababayan, bibilhin natin hanggang March. Okay lang, basta lahat bibilhin natin. 3. February, March. March 24? March 4. March 4. So isang buwan. Kulang-kulang isang buwan? Sige. Pagod ka ba, tay? Puyat pagod. Okay lang yan, tay. Pag may tiyaga, may nilaga. Diba? Bilib ako sa'yo, tay, kasi ginagawa mo yung karapatan mo bilang ama. No? May awa ang Diyos. Mag-pray lang po tayo. Okay lang yung driver natin, Kuya Rizky? Yes sir, okay lang. Hindi antok? Kaya pa. Kaya pa. Sabihin mo pag hindi kaya, pwede naman ako mag-drive, ha? Oy. Mercury muna tayo. Yes sir. Okay, very good. Medyo puyat, pugad, pagod, puyat. Nabubulol na ako, mga kababayan, kasi kahapon maghapon, and then magdamag. Siyempre, pag wala tayo sa sarili nating bed, medyo irritable tayo. Sasakyan lang po ang nagsilbing iniidlipan ng team. Yan, hindi naman kami pwedeng mag-in kasi nakaantabay kami sa pasyente natin kung anong oras tatawagin. Pakatatandaan mo po yung instruction ng doktor, kung ano yung sinabi nila, susundin natin. Once na na-mistake tayo, nagkakaroon ng problema. Yun yung mga pasyente na hindi gumagaling. Maniwala ka po sa akin, tay, sa dami na po ng inaalagaan namin, talagang sinusunod namin step by step yung pag-inom ng gamot. Yung mga pasyente na nagsasabi na parang walang epekto yung gamot, parang walang nangyayari, yun yung mga case na napapabayaan nila. 'Di ba? Opo. Yun, kaya pasensya ka na, tay. Kailangan talaga bilhin natin lahat kung ano yung sinabi nila. Yun po yung pinaka-importante, mga kababayan. Kaya tutok na tutok po ang Team Daddy Frankie sa pasyente pagdating, especially pag sa gamot na, pag-iinom ng gamot. Dahil walang saysay po yung mga puyat, pagod, gastos kung hindi rin natin mapainom ng gamot sa tamang oras, tamang panahon. Diba? At saka kailangan tayo pilitin na makakain. O, sige, so diyan ka lang, tay. Bibili lang kami. Samahan mo kami mo ko, Sam. Yes, bro. Okay. Okay na, salamat sa Panginoon kasi nabili na lahat, kompleto na po. At well-trained naman na si tatay, alam mo naman to lahat. Ito lang yung isa. Ito yung isa, tay. Ayan. Yan yung if needed. Pag kailangan lang, pag nagtatantrum siya. Pag nagwawala siya. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat. Ito rin po yung kabilin-bilinan sa amin na yung mga gamot hindi natin pwedeng ini-expose, kumbaga confidential po yan, pero pinapakita ko lang po sa inyo na binibili natin sa mga maayos na pamilya, tay, no? Okay, so mga kababayan, diretso po tayo. Tay, ito yung mga resita mo. Kung mapapansin nyo mga kababayan, sabi kasi ng doktor, niresitahan siya, 3 resita yan, 1, 2, 3, bali 3 gamot. Pero bawat resita, 3 beses siyang nagresita. Kasi pag halimbawa naubusan, pwede kang makabili ulit. So hindi na ito ipapakita mo, tay. Itong pangalawa hanggang pangatlo. Tama? Pero wag kang mag-alala, tay. Nandyan kami lagi na naka-suporta sa likuran mo po. Ano? Yan. Pasensya ka na, tay. Ginagawa ko ito para nakikita rin ng ating mga kababayan paano alagaan ng pasyente. Tay, hawakan mo na to. Pakaingatan mo yung resita. Okay, so diretso tayo mga kababayan. At pag-uusapan pa namin ni tatay kung anong pinaka-the best at kung ano ang maganda para sa kanyang anak. Dahil ang problema ni tatay, ayon sa kanya, pumunta daw po yung nanay nung bata sa kanyang bahay.
at gustong kunin yung bata. Opo. Ang problema, pag kinuha, baka hindi mapagpatuloy yung pagpapagamot at hindi gagaling ang bata. Kaya pag-uusapan namin yan mga kababayan pagdating natin sa shelter. Ay, baba po tayo. Kaya na? Halika dito. Okay ka lang? Open door. Sa loob. Yan. Dito tayo. So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Time check po. Yun. Ano oras na? 3:23. Madaling-madali ako. Mali pala yung time sa sasakyan natin. Naisahan mo, Kuya Jesse, I-reset mo yun, ha? Kala ko napaka-traffic natin, hindi naman pala. Di ba? So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Kahapon, anong oras tayo umalis dito, tay? Tanghali, ano? Oo, lunchtime, mga kababayan. Lunchtime, tumulak kami pa Manila sa pagamutan. And then, maghapon, magdamag, and then ngayon, 4:00 na po ng hapon. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil nakabalik kami dito sa shelter. At ito mga kababayan, nabigyan na po ng gamot si ate, ano pangalan? Angela po. Angela? Angela po. Ate Angela. Ate Angela. Uy, galing. Kumusta na si Ate Angela? Okay ka nang? Ate Angela, huwag kang matakot sa amin, ha? Magmula ngayon, turing mo kaming mga tatay dito, ha? Dito si Daddy Frankie, ituring mong daddy ako, ha? Tutulungan ka namin. Nandyan si Kuya Rizky, lolo natin yun. No? Tsaka si Lolo Jesse. Okay? Nakita mo na sila, di ba? O, mga mababait sila, di ba? Ay, very good. At least mga kababayan, mga kabarangay, pag sinabi kong Lolo Jesse, Lolo Rizky, nagre-response na si Angela. Di ba? Yun yung mga magandang sinyales. At thanks to God, kasi nakikitaan natin yung bata ng magandang panimula. Tay, kumusta ka naman? Pagod? Pagod po. Pero syempre, kahit anong pagod, Opo, okay lang po. pag nakikita natin na maging maayos at may magandang kinalabasan yung ating pinagpaguran, siguro mawawala yung pagod natin. Opo. No? Opo. Tay, kumusta ka naman po? Ano yung pakiramdam mo na sa loob ng 17 taon na hindi mo nakita or hindi mo nakuha yung anak mo, ngayon nakuha mo na, at the same time, napacheck up na natin? Sobrang saya ko po, Daddy Frankie, kasi magmula noon, pinangarap ko po talaga siya makasama. At ngayon po, kahit papano, naibibigay ko po yung pangangailangan ng bilang isang ama sa kanya na sa tagal ng panahon na hindi ko naiparamdam sa kanya. Kaya sobrang saya ko po talaga. Maraming salamat po sa inyo, Daddy Frankie. Okay. Angela, masaya ka ba na nakita yung tatay mo? Angela? Ay, happy. Okay. At least tumatango siya. Okay. Angela, gusto mo bang makasama ang tatay mo? Angela? Angela, isang yes lang. Kinakausap ka na. Tay, mula nung nakuha natin siya doon sa bahay ng asawa mo, up to now, hindi mo ba narinig yung boses niya kahit isa? Yung parang ano po lang niya, ngisi-ngisi niya, yung parang halinghing niya pag halimbawa ayaw niya, gumagano lang po siya.
Yung pag-emote lang, Opo. parang ganun. So, maaaring naninibagot na ihiya lang siya. Opo. Pero, I'm sure, magiging okay din yan sa tulong at gabay ng Panginoon. Basta keep on praying lang po tayo, na? Opo. Matanong ko tayo, napainom na ba ng gamot? Pag alis doon, napainom siya? Magmula po nung chinek up lang po nila kaninang umaga, tapos ang sunod na daw po na pagpapainom is gabi na po. Gabi na. Opo. Pero nakita mo uminom siya. Mismo po yung nurse ang nagbigay pa po sa kanya. Tinanggap din naman po niya na kinain niya, tinake niya yung gamot na yun. Okay. Good. Angela, tutulungan mo ang sarili mo, ha. Hindi ka pababayaan ng tatay mo. Lagi kang magpipray at saka iinumin mo yung gamot mo, ha? Ihahatid na namin kayo sa inyo, ha? Sa bahay nyo. Okay. So, tay, eto, okay na po tayo. Tapos na po tayo. Bala ko, Anong masasabi mo? bala ko po sana, Daddy Frankie, na i-stay muna siya dito sa shelter. Bakit po? Kasi po, nabalitaan ko po kasi base sa anak ko na yung nanay po niya, habang wala po tayo dito, pumupunta daw po siya sa bahay, hinahanap po siya. Ang inaalala ko po kasi baka pag nagkita ulit sila, magwala-wala siya dahil gusto niya po kasi makuha kagad tong bata na hindi pa siya gumagaling. Kaya gusto ko po sana muna siyang i-stay dito sa pangangalaga ng shelter ng Team Daddy Frankie. Bakit tayo, pag nagwala yung asawa nyo, hindi nyo po ba siya kayang i-control o i-comfort? Ang inaalala ko po kasi, Daddy Frankie, baka maudlot yung tuluyang paggaling ni Angela. Kasi baka yung emosyon niya muling mag-ano po ulit pag nagkita sila. Mag-trigger ulit yung bata. Kaya gusto ko po sana na tahimik siya nagpapagaling na walang gumagambala po. Sige. Bakit yun ang naisip mong paraan, tay? Ano bang nakikita mo sa sitwasyon doon at saka sa sitwasyon dito? Baka kasi po pagka nandun si Angela, nasa pangangalaga po muna namin, tapos bigla-bigla po kasi pumupunta yung nanay niya at magwala-wala po siya doon, yun po ang inaalala ko baka makaapekto po sa tuluyang paggaling ni Angela. Okay. Yun, mga kababayan, panibagong misyon, panibagong pakiusap ni tatay sa atin. Which is ito po yung goal ng Team Daddy Frankie, mga kababayan, yung makatulong, gabayan yung mga kababayan natin, mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong. Lalo na sa sitwasyon ni tatay at ang kanyang anak. Which is may katwiran si tatay, mga kababayan, kasi si Nanay Catherine yung nanay Opo, niya, no? opo. Si Nanay Catherine, mga kababayan, is ultimong siya ay may pinagdadaanan din. Which is siya po yung unang inilapit sa amin ng kanyang kamag-anak. Kung mapapanood nyo yung unang upload namin sa aming YouTube channel, ay si Ma'am Catherine ang una naming subject dahil siya yung unang inilapit ng kanyang tiyahin. Ngunit hindi lang natuloy-tuloy agad dahil sa marami tayong nire-rescue, marami tayong tinutulungan. Ngunit sa pangalawang pagkakataon na lumapit at pumunta dito sa shelter, ay si tatay naman ang kanyang anak, which is anak po ni Nanay Catherine. Yun nga po ang sinasabi ko, mga kababayan, si Nanay Catherine kasi is maging siya ay may problema at may pinagdadaanan. Ganon din sa nanay ni Ma'am Catherine. Kaya nung time na yun, kung maalala nyo, kung mabalikan nyo, doon ako nagsabi na hindi ko alam kung saan ako magsisimula at kung paano ko matutulungan ang pamilyang ito. Which is, nagtithank you talaga ako, very thankful ako dahil nandyan si tatay na very supportive at humingi ng tulong para matulungan ang kanyang anak. At ito na po ang nangyari. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat pong muli sa inyo dahil isang pamilya na naman ang nasimulan nating tulungan.
Loobin nawa ng Panginoon mga kababayan na sana mapagtagumpayan natin. Mapagtagumpayan ng batang ito na malagpasan yung kanyang pinagdadaanan problema. Dahil alam ko, napakalaki pa ang tsansa at pag-asa, lalo't bata pa. Di ba tay? Opo. So sige tay, kung yun ang desisyon mo, pero ipapakiusap ko lang na sana, pag hindi ka busy or may time ka, dalaw-dalawin mo yung bata. Opo. Napakalaki pong tulong sa bata na maramdaman niya yung pagmamahal ng magulang. Opo. Tay, magulang ka, magulang din ako. Kaya nararamdaman kita. Pero kahit anong gawin ni Daddy Frankie, kahit anong gagawin ng Team Daddy Frankie, pagmamahal, pag-aaruga, mas makabuluhan, mas makapangyarihan pa rin ang pagmamahal ng isang magulang. Opo. Di po ba? Opo. Kaya kailangan namin ang suporta mo tay at gagawin din namin lahat ng aming makakaya Opo. para mapagaling si Angela. Opo. Okay? So yun mga kababayan, mga kabarangay, syempre ako'y magpapasalamat sa una sa ating Panginoon at sa inyo po, lahat po nung nanonood ng bidyong ito, maraming salamat. Lagi-lagi kong sinasabi na hindi po magagawa ng isang Daddy Frankie ito kung wala kayo na nakasuporta sa amin. No? At syempre sa mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, naway hindi po kayo magsawa sumuporta sa Team Daddy Frankie at nawa ay i-bless pa tayo ni Lord na lagi tayong malakas para sa ganon ay mas makatulong pa tayo sa mga kababayan natin higit na nangangailangan. Syempre salamat sa mga sponsors natin. Kabayan, kung sakali nanonood ka pa sa puntong ito, ako'y maglalambing po sa inyo. Pakishare ang videos nang sa ganon mas makatulong pa tayo. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ako'y maglalambing. Pakiclick yung bell button at pa-subscribe na rin po. Nang sa ganon, mas ma-update pa kayo sa mga i-upload pa namin, especially sa second upload kay Angela. No? Maraming salamat mga kababayan. Pansamantala kami magpapaalam dahil halos 24 hours na hindi pa maayos ang tulog ng ating mga cameraman, editor, ganon din si tatay. Okay, tay? Opo. May gusto ka pa bang sabihin? Magpasalamat po ako sa bumubulat po ng Team Daddy Frankie at lalong-lalo na po kay Daddy Frankie at sa Panginoong Diyos po. At sa mga supporters po ni Daddy Frankie, maraming salamat din po. Yan. So, tay, syempre, nagkaroon tayo ng komosyon nung kunin itong anak mo sa side ng asawa mo. Baka may gusto kang sabihin sa pamilya ng iyong asawa para maintindihan nila at maunawaan din nila na yung pakay mo ay para sa kinabukasan ng bata. Opo. Sa side po ng ang dati kong asawa, pasensya na po kayo kung nangyari man po yung pagkuha namin sa bata ng medyo hindi inasang persahan. Ang pakay ko lamang po ay mapaggamot na maayos ang bata at maibalik na po siya sa dating pamumuhay na normal. Pasensya na po kayo. Okay? Sa dati mong asawa, tay, kahit ganun may pinagdadaanan siya, sooner or later mapapanood niya rin ito. Kay Catherine naman po, magpagaling ka, magdasal lang, tiwala lang sa Diyos. Huwag kang mag-alala. Pag pares na kayong gumaling ng anak mo, magkikita din naman kayo. Di ko naman siya pinagdadamot. Magpagaling ka lang. Hindi ko siya pagdadamot sa'yo. Magsasama rin kayo kahit papano. Okay. Yan lamang po. Sabianan mo po. Sabianan ko po, pasensya na po kayo. Kung nakagawa man ako ng hindi maganda para sa inyo. Ang pakay ko lamang po ay mapagamot ang inyong apo. Nang sa ganun ay makabalik na siya sa dating pamumuhay at makapag-aral naman po siya kahit papano. Okay. Sige tayo, magpaalam ka kay Angela. Babalikan ka ni Papa dito makalipas ng 5 araw. Naka, pagaling ka Hindi ka muna pwedeng makita ni Mama, baka lalo kang hindi gumaling, yung pagpapagaling mo, ha? Babalikan ka ni Papa dito, Kung mag-alala, puro kaibigan naman sila dito, walang mga away sa'yo, Nandito naman si Ate Penny. Huwag ka Babae rin matakot, po yung mag-aalaga sa kanya. Marami pa akong asikasuhin sa bahay, Tapos babalikan ulit kaagad kita dito, Kukunin kita para doon ka na magpagaling sa bahay, May ayusin lang si Papa, Tapos tayo kung may mga damit siya doon na yung accurate sa kanya, pwede niyong ihatid dito.
Sige po. Oo, malapit lang naman, no? Opo, sige po. Ayan. At syempre mga kababayan, bago matapos ang video ito, pasalamatan din namin yung unang-unang taong lumapit sa amin. Nakalimutan ko na ang pangalan, pero basta maganda po yun mga kababayan. Dito ka muna nak ha. Para din sa ito, para tuloy-tuloy ka nang gumaling ha. Nak ha. Huwag kang galit sa akin. Ito lahat ito ginagawa ko para sa'yo ha. Ha, nak ha. Huwag kang iiyak ha. Pakabait ka ha. Tsaka tulungan mo rin sarili mo para gumaling ka at magkasama na tayo ha. Nak ha. Nak. Huwag kang umiyak nak. Huwag kang umiyak ka na. Huwag kang umiyak nak. Hindi ka naman papabayaan ni Papa. May asikaso lang muna si Papa saglit, ha? Tapos pagkano babalikan kita rito, ha? Lahat naman para sa'yo, ginagawa ko to. Para sa'yo ito lahat, ha? Gusto ko kasi gumaling ka na. Makapamuhay ka na ng maayos. Makapag-aaral ka ulit. Ha, nak, ha? Huwag ka nang umiyak, nak. Dito lang si Papa, nak, ha? Hindi ka naman papabayaan ni Papa, ha? Angela, babalik yung tatay mo dito bukas. Anong gusto mong pasalubong? Ha? Umiiyak si Angela mga kababayan. Anong gusto ni Angela? Ha? Huwag na umiyak na. Ha? Huwag kang magalit sa amin. Huwag kang magtampo ha. Ginagawa ni Papa mo yung ikakabuti mo, okay? Ha? Okay, nandito si Ate Feli. Tawagin ko nga si Ate Feli. Bukas nandito ako bukas. Ha? Dito ako bukas, ha? Ha? Ano? Ano yun? Ha? Anong kailangan mo? Pamunas ito. Ito yung pamunas, oh. Anong kailangan mo? Punasan mo yung mukha mo. Dudura ka? Hindi. Dito mo na lang idura. Dito mo na lang idura yung ano. Dito mo na lang idura. Diyan na lang. Diyan mo na lang idura. Idura mo na lang sa pistawel. Sa pistawel mo na lang idura. Angela? Angela? Si Ate Peli to. Dito si Ate Peli, Angela. Mababait sila Ate Angela na. Dito ka na ka? Dito ka muna ha? Naalagaan kita. Ha? Pansamantala lang na hanggang 5 araw. Oo. Dito ka muna kay ate. Ha? Dito ka be. Para gagaling ka na, ha? Ha? Para gagaling na ikaw na. Pwede, sabay sa pwede kong higa. Dito ka na. Dito, pasok tayo dito para makapagpahinga. Dito ka na sa kwarto. Halika Tara, na. para makatulog ka. Tara. Halika na. Tara, nak. Suot mo yung chinelas mo, nak. Dito ka, oh. Suot mo yung chinelas mo. Tara. Dito ka, dito. Para makapagpahinga ka, makatulog ka. Pagod din sa biyahe, halos walang tulog eh. Dito ka, magpahinga ikaw. Saan po siya? Dito muna po siya. Dito sa bako. Higa ka muna dyan, oh. Mahiga ka muna Higa dito. ka, po. Upo ka. Dito naman si ate eh. Mm. Anak, haalagaan ka ni ate na. Hindi mainit dito na, kasi hindi tulad doon sa dating malamok. Sige, tanggalin mo ito, higa ka doon. Tayo muna ni ate. Higa ka doon. Ay, nauna. Dito ka. Higa ka doon. Ano yan? Ano kailangan mo na? Ha? Dudura doon siya, meron ba yan? Kahit anirola. Saan tala pa? Higa ka na lang muna dyan, nak. Para makapagpahinga na. Higa ka. Higa. Ha? Ano yan? Dudura ka pa? Oh. Dito lang sa damputin ng pagkano, tapos pag iihi ka, dito na nagsasabi siguro. Opo, may CR po tayo malapit. Natutulog po siya kung tayo gawa ng marina. Sige po, pwede na lang kung naman. Hanggang sa kain. Ayan po. Kaya, sige nga, higa ka muna na. Higa ka muna dyan, oh. Pahinga ka na. Higa ka muna. Magpahinga ikaw. Yan. Magpahinga muna ikaw, ha? Alis mo muna si Papa na ka. Pagaling ka, ha? Si ate muna, no? Si ate, nagbantay Ah? sa'yo, no? Ano? Ayaw mo, bakit? May ayos sila si Papa saglit. Si ate muna magbantay, no? Para gagaling ka na, no? Babalikan kita bukas, kukuha lang ako ng damit, ha? Okay, kukuha lang ako ng damit. Kukuha na si Papa ng gamit niya. Babalik ako kagad bukas, ha?
Wala ka kasing damit eh.